Network Entertainment. Paggawa nga ng plano, importante yung climate. Ang grupo kasi kung panay north, nagsasawa din eh. Kaya may time na kahit umuulan sa south, ira-ride namin yan hanggang summer. Kahit na umuulan all the way, titirahin pa rin namin yan. Kasi may time na nanawa ka na dun sa north. Pero hindi mo ma-experience kasi yung pagiging adventure rider mo pag hindi ka tumira ng umuulan. Kinakailangan experience mo yun. Lahat ng klima. Okay, welcome to another episode of Tunay na Rider, and we still have TLR with us. Ang sarap ng kwentuhan namin. Kung nakinig kayo last episode, we're talking about apocalypse survival tips. Moto Apocalypse. Oh, yun. So ngayon, Survival tips. konektado tong episode na to. Ngayon, pag-uusapan natin is how do you plan an adventure ride? Sana may tips for FJ4. Yun. Kasi excited na kami kahit 7 months to go. Nag-announce na sila kanina. Tinanong ko na kanina paano mag-register. Tinawanan lang ako ni Kuya DJ. Natawa lang siya. Kasi ready na si Maki at si Bak. yung success ng FJ3, ako on a personal experience, is very immense. Ang dami kong kaibigan na suddenly, ay, sali ako ng FJ. Bibili ako adventure bike, ganyan. So, good luck sa kanila. Tsaka balita ko may mas malaki na yung mga Ducati team at saka may CF Moto 450 MT team na. Oo. At saka ang dami may KTM ngayon. Meron. Ang dami Feeling ko bumili. talaga, pag-announce nung registration, isang araw lang yan. Tapos yan. Diba? So, dito tayo, kasama pa rin natin TLR. Curious kami kasi lagi silang pumupunta, gusto nilang puntahan yung mga hindi pinupuntahan eh, di ba? Ng mga tao. Okay, so before I ask how they plan rides, gusto ko munang malaman paano nyo naging partner ang FJ Moto? Nagsimula yan na common friends eh. Si DJ, mga kasamahan niya yung sa TLR na Strada Club. Tapos hanggang sa nagsimula yung mga FJ, yung mga events niya, mga enduro. So kami naman, pag may sasali sa TLR, full support kami. Kahit isa lang o dalawa, tatlo. Pupunta ang TLR dyan to cheer yung kasama namin. Kasi ang TLR hindi club eh. Ang TLR family. So pagka nagpuntang isa dyan, nandiyan kami. Yung isang event ni DJ, yung tent ng TLR, itinayo niya sa likod lang ng stage. Masayahin ng TLR eh. So punong-puno yung tent namin, ang saya-saya namin. So meron kaming kulaman na pinagsasalusaluhan. Ang saya namin. Kaya naalala ko yung kasama namin na sinabi na kay DJ na bakit hindi ka gumawa ng mountain cross adventure. So inintroduce ako kay DJ. Sabi niya, Kuya Resty, ito plano ko, gusto ko gumawa ng ganyan. For the longest time, nasa bundok kami. Kaya 10 minutes pa lang sabi ko kay DJ, bro, may ruta na tayo. Pwede mo nang i-announce to. So FJ1, yun yung pinagsaluhan namin ni DJ. So maganda kasi yung samahan namin ni DJ, pare-pero kami arkitekto. So we're on the same page sa profession at saka dun sa hilig namin pagmamotor, sa off-road. So, ang dami naming hilig na pare-parehas. Nag-gel kagad kami. Parang yung moment na yun, parang long-time friends na kami. Kaya, ayun, doon nagsimula yun. Naging magkakaibigan kami na DJ na parang more than friends. Parang naging family na rin kami ni DJ doon. Dapat pala baguhin natin yung title, gawin natin The Architects of FJ Rides. Hindi, tama.
architects kasi sila nagde-design ng ride ruta So speaking of design. Speaking about routes, paano nagsisimula yung design process ng TLR and FJ Moto? Ganito yan, umpisa natin sa TLR. Ang planning ng ride ng TLR, January to December. May ride kami every month Unang-una yung season. Hindi ka pupunta sa south, tatawid ka ng dagat na tag-ulan na malalaki alon. Di ba? Hindi ka pupunta ng bundok ng Cordillera ng rainy season, landslide. So lahat yan, nakaplano yan. Ano yung year na panatag ang dagat, ano yung year na mainit dito, malamig sa taas. So nakaplano lahat yan. May calendar ang TLR na basic yan. So yung climate, talaga macro view kayo. Hindi yung tipong, uy, tara, magano tayo, sagada tayo. Hindi siya Cordilleras year. Month. Next month na yan. Yung bagyo sa FJ3, planado nyo yun. Yung sa Kilang. Unexpected yun. Actually, yung sa part na yan sa Mount Kilang, ang Mount Kilang dapat inaakyat yan. Itong panahon, summer. Kaya namin siya sinama is more on just to tease yung mga participants. So sadya talaga. Mainit daw kasi. Sabi ko na Nainitan daw sila Tsaka nakita nyo nung FJ3 yung Mount Kilang na bumabagyo. Tapos biglang a few kilometers, mainit. Oh my God. Gusto namin ma-experience nyo yun. Gusto namin makita nyo yun na yung part ng adventure. So it's part of the architect's plan. Oo. Kasali yun. Grabe talaga. Sige sir, tuloy. So, ang paggawa nga ng plano, importante yung climate at saka yung ang grupo kasi kung Panay North, nagsasawa din Kaya may time na kahit umuulan sa south, ira-ride namin yan hanggang summer. Kahit na umulan all the way, titirahin pa rin namin yan. Kasi may time na nanawa ka na dun sa north. Pero hindi mo ma-experience kasi yung pagiging adventure rider mo pag hindi ka tumira ng umuulan. Kinakailangan ma-experience mo yun. Lahat ng klima, ma-experience mo. Pero kami kasi, ang ginagawa namin, kagaya ng tinira namin yung Kaparkan, rainy season yun para makita mo yung best time ng waterfalls napasyalan nyo na yun So rainy season yun. May mga time na kinakailangan tirahin mo yun ng ganun. Pero most of the time, tina-time namin yung maganda yung panahon ng bawat lugar. Kung matsyempoan namin may ulan, so go lang. Gusto ko din yung sinishare mo sa aming next gen na pagka gagawa kami ng route sa hinahanap mo specifically na municipality. Maganda, share mo din yan. Madalas pinupunta namin yung mga 5th class municipality kasi may pasalubong kami. Yan, so makikita mo yung mga ngiti ng mga tao. Parang isi-selfie mo kasi yun yung ang hirap i-capture nung moment na yung wala silang ina-hide yung totoong emotion nila na ang saya-saya nila. Kagaya isang napuntahan namin, hindi ko malimot ito 11 years old yung batang babae. So, meron pa ako natirang manika. Binigay ko sa kanya, Barbie doll. So, tamakbo siya doon sa bahay niya. Sinundan ko, nung kwan lang siya, parang 3x3 meters, ganon. Sa wali yung pader, lumang yero, lupa yung sahig. Namatay na yung tatay niya, nanay niya, titinda ng ice cream sa umaga. Tapos sinilip ko yung bata, sabing ganon ng nanay, Sir, maraming salamat. Binigyan mo ng laruan ng anak ko. First time niya nagkamero ng laruan simula nung naging bata siya. Oh my God. Tapos nagpapabili sa akin ng suklay. May natira pa akong 2 Barbie. Binigay ko na lahat sa kanya. So, talagang nakahilera yung Barbie. Kinakausap niya. Oh my God. Ganon. 11 years old, first time niya nagkamero ng laruan. Di ba yung mga ganon? Parang may kurot yun. It happened parang ilang taon na nakakalipas pero dala-dala ko yung ngiti ng bata na yun, hindi ko malimutan. Oh my God. Yun yung masarap na sa lahat ng ride, magbaon tayo ng pasalubong. Kasi yung moment na yon
mahirap mo ulitin. Oo. Saka may term kayo ng tito sa TLR, bakit dinadala dati yung mga ganun niya? Parang dinadala nyo yung magic sa bundok. Oo. Bring the magic. Bring the magic. Dati nun, yung sa Lollipop, nung umakyat kami, paakyat kami nun, may dala-dala kami Lollipop. Binigay namin dun sa mga bata. Sa atin, normally, pag binigyan ka ng Lollipop, alam mo paano kainin. Pagbaba namin, hindi pa ubos. Ilang oras na kami dun sa patapos na yung araw. Pagbaba namin, naglo-lollipop pa rin. Naka-plastic pa. May wrapper pa. Hindi namin alam, nawala sa isip namin. First time nila ma-experience yung lollipop. So, sinusubo lang nila yung lollipop. Tuwan-tuwa sila kasi hindi nauubos. Tapos wala na yung pintura nung packaging. Tapos naalala namin, oo nga pala, hindi nila alam yung lollipop. So, tinuro namin, tinanggal namin yung... So, mas na-enjoy sila. Nagulat sila doon. Hindi, mas malungkot sila, naubos. Oo. Yun lang. Sugar rush yun. So yung experience na ganyan kinukwento ni Tito na parang sa atin normal lang pero sa kanila yung small things na neglect natin dito sa kanila, grabe yung saya nila. Parang core memory na sa mga bata yun Pati sa mga parents na. Yeah, ang ganda ng sinabi ni Phil na yan. Nakita ko yung mga kasiyahan ng bata na yun. Maski yung yung mga damit natin. Damit natin, baunin natin yung mga hindi mo na ginagamit pero maganda pa rin. Huwag mo pang hinayangan na mawala yun sa cabinet mo kasi pag pinasa mo yun sa bundok, sobra. Kaya sabi ko, parang hindi mo na nga ito sinusuot kasi sa tingin mo napagsawaan mo. Pero sa bundok, grabe, priceless yun. Kaya nga, naalala ko parati yung kwento ng mom ni Zach na ikaw yung nagbibigay ng value So nakita ko sa bundok na yon, sa atin parang wala na yon, pero pagdating sa kanila sobrang laking bagay, sapatos, tsinelas, pati lumang bag, ganun. Gustong-gusto nila yon, para sa kanila napakalaking bagay. So kasama talaga yung culture once na ginagawa namin yung ruta ng FJ. Hindi talaga nawawala yun nga. So, kunwari, sa riding, sa technical, yung season, maulan ba, maaraw. At the same time, pupuntahan mo nung klaseng kultura yung meron sila. Yung immersion. So, important yun. Kaya nga nung sa FJ, nire-remind namin yung mga participant na mag-hi kayo sa mga madadaanan yung mga locals. Pag pinagkape kayo, magkape kayo. Pag pinakain kayo, kumain kayo. Kasi hindi buo yung pagka hindi mo na-experience. Yun talaga yun. So, law of equivalent exchange. Parang sa Full Metal Alchemist, diba? Nagdala ka ng magic sa bundok, pero may magic ka rin nakukuha. Diba? Kasi yung FJ, naalala ko, may konting inggit ako sa ibang natulog sa bundok nung day 1 Kasi ang bilis nyo Ay, may takot sa amin isa, ayaw mag-camping. Nag-hotel kayo Nakita ko, nag-karaoke pa kayo Nawala yung essence ng FJ Anyway, yun nga. So, may iba kasing participants yung pinaghandaan sila dun sa bahay, di ba? So, nakakaingit yung ganong feeling na you get to interact with people, di ba? Tinola. Parang sarap ng tinola sa video. Parang nung pinapanood ko yung mga Tapos yung pinagdaanan mo, no? Oo, di ba? Tapos yun ang dinner mo. Hindi naman sasama si Maki sa team na walang sponsor Kaya maganda sa FJ yung hindi kayong maaga matapos. Sagadin mo yung time mo. So sa FJ4, ganyan din. Dapat hindi maaga matapos. Pero hindi nawawala sa tao yun 'di ba? Parang kahit anong gagawin mo, hindi mawawala. May mga tao talaga na katulad ni Maki, katulad ni Bak. Para sa akin, yun yung parang sayang. Di ba? Parang sayang. I could have experienced that also, pero wala maipaplano mo naman yung kagaya ng ginagawa namin sa TLR. Yung sabihin mo, iikot ka ng 1,200 rough estimate ng ride ninyo for that weekend. Nakaplano kung saan kami aabutan ng gabi. Mga Immortal, listen to the Underpaid Podcast with me, Stanley Chi, wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagchichismisan lang tayo or nagkukwentuhan. Listen for free on Spotify, Apple Podcast, or kung saan ka man nakikinig ng podcast. Kita-kits!
ginagawan ko ng plan yon. Question. Okay, so you basically what you've been saying is you guys ride every month based on ano yung weather, naka-target na, nakaplano na. And FJ4 is 9 months away, mga ganun, 10 months away. 7 months away. Nakaplano na yan. Oo, nakaplano. Actually, tapos na ang route ng FJ4. Ito yung tanong ko. Out of all of your plans, ilan beses hindi siya Nasunod. Kasi mukhang sa bundok, hindi pa maraming chance na yun, di ba? Alam mo, Plano ka ng plano, pero pagdating mo doon, may magandang istorya, TLR dyan Blueprint lang yun. Oo. Yung actual, Basehan iba. mo lang. yung naubusan kayo ng tubig. Planado ba yan? Noon nag-hallucinate na kayo, planado ba yan? Di ba nung FJ2 nawala yung di ba? Nawala yung tulay. Oo. Ay, Yung FJ1. FJ1, yung mismong FJ1. Pinasabog ni Kuya Rez Nawala yan, yung architect yan. Alam niya yung mga weak points eh. Dadaan sila dyan. Budol pala gusto nyo, ha? Yung isang nakakatuwang ride namin, yung nag-ride kami sa Mindanao. Yung mga kasama ko gumagawa ng itinerary. Nakailang gawa na, 6 na beses na kami gumawa ng itinerary. Walang nasunod. Yung bandang huli nga, para magkatuluyan, nagpirmahan pa, gumawa pa ng May kontrata. eh. Pero hindi pa rin nasunod. Kasi talaga, pagka nagra-ride talaga, just enjoy the ride. Yung hindi kinakailangan mabilis, ganon. Siguro may mga time na gusto mong maglaro sa twisties. Ganyan. Pero pinakamasarap yung makita mo kung ano yung dadaanan mo eh. Kasi yun yung andun ang kwento. Kasi kung pag-uusapan lang natin yung nag-lean ka sa ganito, nag-lean ka sa ganyan, di ba? Nag-wheelie ka, etc. Lahat na halos ng nagbomotor ginagawa yan eh. Pero kung nakita mo yung bata na 5 years old, nandun sa gilid ng bukal, isang banyerang pinagkainan yung nililigpit, tapos dala-dala mo, pagpunta mo doon, uy, may dala kang manika o luto-lutuan, ibibigay mo. Tapos, wow, parang may toy siya, luto-lutuan eh. Yung hinugasin niya, totoong mga plato. Tapos ngayon, meron ka ng laruan, magluluto na siya. So, yung mga ganong excitement. Hindi nasagot na diretso ni Kuya Resty. Mukhang maraming beses na ito yung plano, hindi nasusunod. Pero, kasama rin sa plano yun. Because, again, you bring the magic and you get the magic. Diba? Ang madalas na na-experience namin, so ipaplano yung probinsya na pupuntahan. Sa research, meron na kaming mga initial na, kasi may mga hikers na vloggers, sabihin nila, puntahan nyo tong falls na to, puntahan nyo tong view deck na to. Pagdating namin dun sa lugar, of course, may immersion tayo. Ang isa kasi natutunan namin, pagka nakikipag-immerse ka, makikipagkaibigan ka sa mga hunters. Kasi sila yung gala dun sa bundok. Sila yung nakakaikot. Sila yung nakaka-discover ng undiscovered falls. Sila yung magsasabi ng totoo. Sila yung magsasabi ng totoo na halimbawa, sabihin nila, Sir, nakapunta na kayo ng Mount Pulag. Sabihin namin, hindi pa. Di ba, sikat doon yung Sea of Clouds. Ayan. Sabihin namin, dito meron Sea of Clouds. Pwede natin puntahan bukas ng alas 4 ng umaga. So doon lang namin malalaman. Wala siya sa plano ng ride, pero dahil dun sa conversation sa local, biglang madadagdagan yung itinerary ng ride. So kasama sa plano is the ability to adapt to what you learn from the locals. Oo. So may general idea kung saan kayo pupunta. Pero kung may humirit, uy, may maganda doon. Okay lang, wag ka matali sa plano. Ayun. Oo. Biglang magde-decide ang grupo na may oras pa naman tayo, silipin na natin. Kahit ang totoo, wala na talagang oras eh. Ang mangyayari, wala na tubig, wala na pagkain. Wala na. Ganon. Ang magic ng ride ng TLR nandun talaga sa walang plano. Walang nag-iisip. Plano na walang plano. Plano na walang plano. May konting plano pero naiiba. Nako, nasira na yung topic natin eh. How to plan Hindi, yun nga yung nature. adventure How to plan, ride. not to plan.
Kasi mawawala yung adventure kapag ka lahat planado eh. Pagdala mo lahat ng sa tingin mo kailangan mong gawin, tapos pagdating doon, hindi naman pala kailangan kasi tuturuan ka ng mga tribal ganito. I agree kasi yung mga rides na that I've been on na sige, punta tayo sa Gada and then dadaan tayo ng Mount Tata and then blah 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 blah. Yung mga ganon klaseng ride, nakakalimutan ko na eh. Pero yung mga ride na noon umakyat kami sa wala pa yung kalsada doon papuntang Baler, 'di ba? Doon pa sa rough road and then may river crossing and nahulog ako sa ilog. Sa Aurora kung saan na-assassinate siya. Oo. Noon nahulog kami sa ilog, Kahoy pa yung and then tulay naubusan kami. Wala akong dalang tubig, wala akong uhaw na ako, bagyo. 'Yun ang naalala ko. Hindi natupad yung plano. Pero yung mga kung saan kami naligaw, kung saan na may konting abala, buhay pa naman ako, wala naman akong di ba? Iyon ang mga core memories. Adventure. Kasi yung normal ride, parang pinalaki mo lang yung track eh. Di ba? Ikot ka lang ng ikot ng ng NLEX, ng SLEX. Pero pag lumabas ka na sa track, hindi mo alam eh. Ano mangyayari. Totoo. Would you say para sa inyo, adventure is kung ano yung nangyari, yun na yun. Yun na yun. Saka adapt talaga. Ang isang napansin namin, parang pag nag-adventure ride ka, ang una mong i-expect, magkakaroon ng abala. Siyempre, wag mo i-expect yung may masaktan, may madisgrasya. Okay. Minsan kasi na-experience namin yung pupunta kami sa isang lugar, hindi pa yun yung mismong destination namin, pero biglang may masisirang motor. Doon na kami parang, uy, bakit? So, ibig sabihin, i-spend natin yung day natin dito sa barangay na to. Kasi kailangan gawin yung motor, mag-a-adjust kami. Tapos doon na namin matutuklasan yung kung abang ginagawa yung motor, mga locals sabihin, sir, meron dito, ganito, meron dito, ganyan, puntahan natin. Siyempre, nagpapalipas kayo ng oras. So May side side quest. May side quest kayo. There was one time na dapat gagawin namin yung Mindoro Loop. So, umpisang-umpisa pa lang, may Bailey Bridge, yung bakal, yung 'di ba? Pagbaba namin ng Roro, siguro wala pang 1 hour, tawid kami ng Bailey Bridge. Medyo madulas. Isa sa kasama namin nahulog, na bali yung leg niya. Naipit kami doon sa bayan. I think hindi ko na naalala kung anong bayan yon. So, we're like, oh no, we're stuck here. Anong gagawin natin? Kasama namin sila Prof. Randy at si Cara David. Sabi ni Prof. Randy, anong bayan to? Alam mo, may pinsan ako dito na 30-40 years hindi ko nakita. Parang hindi na namin, parang wala ng phone number kasi hindi pa uso yung internet noon, di ba? Nagbago yung landline, ganon. Naging 7 digits. So, the whole trip, instead of doing the Mindoro Loop, kasi stuck na kami doon, we had to get an ambulance and figure out how to get them back to Manila. Umikot lang kami ng bayan and nahanap namin yung pinsan ni Prof. Randy. Galing. I mean, hindi na siya ride, pero adventure pa rin, di ba? That he hadn't seen in 40 years. Galing. Yun naman ang essence kasi ng adventure. Hindi mo alam yung mangyayari. Kaya ka nag-adventure, di ba? Mamaya may kakwento rin ako sa'yo. Nag-adventure lang sa QC. Nahanap niya yung pamangkin niya. Wag na kasama. Mamaya yun, offline. offline yun. So parang ano yan eh. Sa gaming, RPG, naglalaro ba kayo? Oo naman. May ito yung main quest. May mga side quest. May mga side quest na distract ka. Kasi yun yung nagpapalakas sa'yo. Di mo na alam ganong ka na. Di ba? Doon mo ma-earn yung mga skills. Lumalalim yung story. Parang ganon. So, feeling ko ganon TLR eh. Ganon Tama na. ba? Ganon na. May dinesign na plan si Kuya Resty. Pero, may kung anong pasikot-sikot. Di ba? So yung FJ4, saan ang daan? Nainip no? Balita ko, 2 starting point. Galit na eh. Sa Basilan na. Kung Malay mo malito, sinabi bigla. kung sa FJ3 nung
sinabi namin na kinakailangan nyo mag-cardio, ang FJ4, kinakailangan marunong kayo sa off-road. Seryoso. Coach Buck, bahala ka na. Bangka. May magbabangka ba? Wait, kailangan na Kailangan na training. Oo. Maraming nakatapos ng FJ na dumaan sa Enduro training. Adventure Philippines. Diba? Saan yun? Saan Oh my yun? God. Parang recent lang, ang daming kailangan mo mga ng- nag-enroll doon na naka CF Moto 450 MT eh. Advanced Oo. o middle skill? Ang masasabi ko lang, maski kami nahirapan eh. Oh. Ang hirap talaga. Kaya paghandaan nyo na yan. Kaya dapat talaga Importante importante yung may lesson eh. Mamili na kayo, mga listeners. Andyan si Coach Mel, andyan sina Coach Buck, sina okay, Mark. so ang dinesign din to ng TLR para suportahan ang mga Parang kumita si Buck. off-road Parang kumita si Buck. coaches. Kasi uso ngayon yung training eh. Tama. So might as Alam well mo, magamit yung training. Tama. Si Buck, So yun yung tip nyo. Mag-enroll kayo. sila Buck nang bigay ng Oh my actually, we just did a 450 MT free off-road training course with sila Buck and sila Mark. 3 araw yun, di ba? Baka Buck, pwede ka gumawa ng ng free training course na para sa FJ bago Ang dami mag-FJ. nun. Dami. Ilan ba ika-cut off ni DJ na participants? Antay na lang natin yung They official post na rin. Ayun tip number 1. Na-limited. Practice off-road. Diba? Na-limited. Pwede. Oh my God. Kung nahirapan yung iba sa FJ3, May mahirap ba? yan. Masaya lang. Mas mahirap yung FJ4. Ibang level yung FJ4. Ako hindi ako nag-FJ, pero yung hirit ni Mark, puro kalsada eh. Ngayon, yung parang 70-30, di ba? Parang 70-30. 70-30. So ngayon- Malaki talaga yung So ngayon puro bangin. So ngayon 70-30 pa rin. Hindi mo lang alam Tagay ka pa. Tagay ka pa. Habang wala pa yung, may sponsor na ba ng gulong? Anong recommended tire nyo? Full Syempre, knobbies? Malaking bagay kung naka full nabi ka. Malaking bagay. Pero syempre, tandaan nyo, ang Pilipinas, habang dumadaan ng buwan, nauubos ang off-road. May sinisemento. May sinisemento. Mabilis. Ang sinesurvey namin na ruta, Felix Mine ba? talaga na-experience namin yung hirap, dugo at pawis. Pagdating ng event, nakasimento na yung malaking portion. Ganun parati. Kaya hindi namin masabi na 70-30, 80-20. Doon pa lang sa FJ1, nakita Kuya na Resi, ano bang masabi nyo? Masasabi namin Alam ko siya na, pag malapit. ganito, magdala kayo ng road tires, magdala kayo ng full nabi, Parachute. tapos magtuturo ako kung paano magpalit ng goma. Yun! Baka, bawal ba kung ikaw mag-charge? Ng ano? Magpalit ng goma? Pwede rin. Pwede Mag-aabang na lang ako doon sa mga ano, kung saan yung Eh, putol. kami nga, May station, no? nagpalit kami ng goma. Nung napalitan, yung may-ari umuwi. Nawala yung wallet. Yung ginagamit kasi namin ni Sak sa GS namin. Wala yung wallet. EO7 Plus eh. Tama ba yun, Sak? Oo. Kasi 50-50, syempre, mahaba pa rin ang ano natin, kalye natin eh. As much as gusto natin ma-achieve yung mga nasa ibang Mahaba bansa pa rin yung kalye. na Yeah. backcountry rides, ang hirap namin i-announce now kung ilan yung ratio dahil simula FJ1 ang laki ng off-road na ginagayak namin. Malaki talaga. Kasi yun naman talaga yung goal at gusto ni DJ para sa participants. Gusto niya pahirapan kami. Unpredictable yun ang gusto niya. Unpredictable Gusto niya yung paiyakin development. kami. Yun ang totoo eh. Ganun na nga. Ayun. Maki, yung yung tanong na. Okay. So, as we wrap up, sobrang ang dami ko pang gustong itanong pero wala na tayong time. So, ang hardest questions para sa inyo ay ano ang definition nyo ng tunay na rider? Start tayo kay Phil.
Ang tunay na rider. Marunong maghanap ng talangka. Ang tunay na rider, marunong mag-adapt. Kasi panghuhuli naman ng talangka, di mo naman mapag-aaralan sa eskwelahan yan eh. Hindi mo mapapag-readyhan yan not unless nandun ka na sa lugar. Hindi yan tinuturo ni Coach Buck. Baka yung mga nakinig dito, nagpapaturo na manghuli ng talangka eh. Sa akin, adapt. Tunay na rider. Adaptable. Hindi lang sa survival skills, pero pati sa route. Diba? Kailangan wag ka masyadong locked in na, dapat itong number of kilometers, dapat nandun tayo by 5 o'clock. Dapat hindi ganun yung mentality mo. Dapat adaptable ka. Ganyan yung sana, di ba? Yung FJ1. Daming mga nag-iyakan. Dami nagreklamo. Madami. Basta ako, may kilala ako, umuwi. Hindi tinapos. Sa akin, ang definition ko ng tunay na rider ay yung rider na magra-ride with soul. Ibig sabihin, magra-ride ka hindi lang para mag-ubos ng gasolina, kundi meron kang hinahanap na purpose. More than just the ride. More than just the ride. Ba't ka ba sumampa sa motor? Saan mo gusto ka dalhin ng motor at bakit? Kasi it's not just, nakikita ko rin. I mean, nagkakaroon tayo ng middle class dahil sa motor. Diba? Yung mga nag-grab, yung mga naglalala-move, they're supporting their family. And tunay na rider rin sila. Pero ginagawa nila kasi trabaho nila yun eh. Yung what drives them isn't the ride. It's yung hanap buhay. Para umunlad yung pamilya yung purpose nila. Diba? Bakit sila nagra-ride? So there's something more to than just the riding. And kailangan may purpose. Yan. Yes. Ganda. Kailangan mas magaling si Kuya Resty. Dapat mas malalim ha. Mga pang 70s na tirada. Yung sinabi ni Phil, ni Zach, ni Brad Iba, yun na rin yung sa akin. Ang idadagdag ko lang, yung tunay na rider, courteous saka marunong respeto. No, hindi yung parang atin yung kalye, tayo pinakamagaling. Kaya kinakailangan marunong tayo magrespeto. Ang hirap nun. Ilan lang tayo na tunay na rider kung ganun. Doon mo talaga makikita. Maki-filter. Ang dami ka. Kaya nga dami tayo, kahit mga kaibigan natin, hindi ganun eh. Kaya doon mag-evolve yung maturity natin bilang maging tunay na rider. Dami pa naman mga naka-big bike puro immature. Hindi, tingin ko agree na yung salaan ng tunay na rider. Pero ang daming natututunan. So maraming salamat sa inyo, TLR, for this meaningful episodes. Thank you for inviting us. Buti linabas yung alak. Oo, kulang pa yan. Konti lang napiga ako. Natutunan kayo kahit konti. Alam mo, my biggest takeaway is dapat may pasalubong tayo. So may atraso tayo sa kanila kasi ngayon wala tayong pasalubong para sa kanila. Dadami natin yung gin sa next time we have them dito sa show. 200th anniversary. 200, pero kung nagmomotor sila, bawal yon. Hindi, ibang pasalubong. Ibang pasalubong. May pasalubong kami sa 200th episode. Mag-grab na lang kayo papunta ron. Para mas masaya. Ako mag-grab ako. All right. And that wraps up our How to Plan a Long Ride episode, where yung bottom line is, yung conclusion is, you plan without a plan. Magbaon ng respeto. See you next week. Bye-bye. Thank you. See you guys. Thank you. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.